pupunta kami ngayon ng Mandaluyong, mayroon ding beneficiary tayo doon. Pero pagbalik ko dito, yon, ibibigay ko sa inyo yung mga nagpaabot sa inyo ng tulong. At the same time, isiset naman natin pagpunta natin sa Baguio para makita mo yung anak mo. Magkita-kita kayo. At makita mo rin yung asawa mo. Alam ko pong matutuwa yung una ko na yung anak ko. Oh. Balikan lang kami ngayon, tay. Babalik din kami ngayong gabi, no? At sa ngayon, dahil alam ko marami rin kayong mga pangangailangan, hindi pa ako forma kasi nga busy ako. Ikaw na lang po, tay, ang bibili ko ano yung mga kailangan nyo, no? Opo. Okay. Mag-iiwan ako, tay, ng 5,000. Opo. Tay, pasensya ka na, sa totoo lang, nung una, kaya hindi pa ako nagbigay or binibigay lahat kasi pinapakiramdaman ka namin. Kung anong plano mo, baka kasi iwanan mo kaagad yung mga anak mo pag nagbigay kami. Dahil awang-awa talaga ako sa mga anak mo. Pero bilang respeto sa isang tatay na kagaya mo, sa pagkakataong ito, nakita ko naman na seryoso ka at alam kong nagsisisi ka at alam kong tinatanggap mo yung mga pagkakamali mo. Sa pagkakataon nito, sa'yo ko iabot yung perang galing sa akin para mabili mo pa yung mga pangunahing pangangailangan mo. 5,000, tay? Maraming pong salamat. Sa'yo ko inaabot kasi ikaw ang tatay. Kung noong una nag-abot kami ng pera, sa kanya inabot dahil nga, gaya ng sinabi ko, pasensya ka na, ayaw naming masayang yung mga tulong na ibibigay namin. Gusto namin mapahalagaan. Kaya nakikiramdam, even me, nakikiramdam ako kay tatay sa totoo lang. Kasi nga, sa mga naririnig natin. Pero ngayon, nagdaang araw, nakita ko na yung sacrifice ginagawa ni tatay. Kaya, salute you, tatay. Magpatuloy ka po. Maraming pong salamat. Wag mo pong sasayangin yung mga tulong binibigay sa inyo, mga natatanggap nyo, pahalagahan mo. Tay, ang gusto kong mangyari, yung perang dumarating sa inyo, pakaipunin nyo para makapag-isip tayo ng pagkakakitaan ninyo na hindi na kayo maghihiwa-hiwalay. Yon ang goal ng Team Daddy Frankie. Pero hindi po yan magagawa kung hindi sa pagkakaisa ninyo. At gabay at tulong na ating Panginoon. Kaya mag-usap-usap kayo, kumain kayo ng marami, magpakalakas kayo para mapaglabanan ninyo. Lalo na si John Paul para mapagtapos pag-aaral. Ha? Masyado na yata akong makata, pero pasensya na kayo. Okay lang kasi yung mga sinasabi niyo, mga tama talaga na tinatanggap namin talaga ng lubusan. Opo. Kasi yung mga sinasabi niyo, na-adapt namin lahat yung sinasabi niyo. Dahil sa sinasabi niyo, natutulungan kami. Kaya gusto din namin mapakinggan yung side niyo. Opo. Ngayon ko po napatunayan na ang anak ko po nakaka-recover na po dandaan. Kasi lahat po nung sinasabi niya simula kanina, pinoobserbahan ko po. Okay na po. Opo. Basta pakainin mo ng tama, tay. Magsaing ka lagi, magluto ka. Napaka-importante, may pagkain, may rice. Yan po ang pinoobserbahan ko sa anak ko kung may pagbabago, malaki na po. Umiiyak na si tatay. Laki na po yung pagbabago na. Yung mga paliwanag niyo po, wala po ako narinig na mali sa sinabi niya. Maraming po salamat yan. Okay? So, bili ka ng pangunahing pangailangan mo, tayo. Importante, may gatas, may kape para paggising nyo na umaga, may tinapay, may kape. Maraming stock dyan, hindi na mabilis kung bumili. Pero Oo. bibili ako ng mga gagawin ko rin. Ayun. Iniisip ko. Importante, tayo. Sige. Mga babagsak na yung mga gilid-gilid na yun. Oo. Paco, i-build mo yung kusina mo, tayo. Ayos ko yan. Kasi gusto ko, tayo. Ikaw mismo, kasi ikaw ang tatay. Kaya mo pa, tayo. Kanina nga sinabi ko kanina habang nagluluto ako, nasabi ko anak, iba talaga yung may service kasi kaming barako na hinuhulugan pero hindi ko pa natapusan. Nabitin na nga sa akin, hinahabol na nga sa akin. Problema, na-stuck yun dun sa sa Cavite dahil hindi ko naman ginamit dahil bumibiyaya ako, na-stuck yun dun. Ngayon, bala kong ibalik dito, nung bini-start ko na, hindi na siya gumagana. Pero alam ko, madaling ayusin. Sabi ko, nung panahon mayroon tayo rito, kung nandito yung barako na iuwi ko, nakalabas na tayo dyan pagkatapos na natin kumain, nakalabas na tayo, bibili na tayo ng ng mga gusto kong gawin dito sa bahay.
Kaso, hindi ko nga naiuwi yung motor kasi hindi nga maandar. Ang laking bagay pala talaga kako na yung motor kako nandito para nakakagalo tayo. Ang hirap kasi kako, lalo ngayon napakamahal ng pamatay, balikan. Ano yun tayo? Motor na yun? Sarili mo yun? Inulugan ko po, kinontrato ko po nung 3 taon na hulugan yun, hindi ko po natapusan yun. O, paano yun? Pag hindi pa tapos hulugan? 7 buwan pa ho ang kulang noon sa loob ng 3 taon. Ayun nga po, no, sa tagal po doon ng motor na na-stock. Tapos kinamakamusta ko rito kung may mga pumupuntang naniningil doon dahil alam kong 7 buwan pa ang kulang. Wala daw pang pumupunta pero nung bandang uli may dumating na letter na bakit na kailangan ko rin magpakita doon sa may pinagkulang ko ng motor, mag-uusap kami dahil kung hindi may sinasabi na may mga action sila na legal na action na nararapat doon sa motor. Ibig sabihin tayo, yung motor na yun, kinuha mo yun dito. Dito ko kinuha. Oh, tapos dinala mo sa Cavite. Sinakyan na, kasi nung unang punta ko doon, sinama ko pa to, saka yung asawa ko. Oo. Dahil parang itinigil ko parang ng mga 3 linggo, 1 buwan. Ngayon, nung sabi ko, okay na, nakakabiyahe na ako rito, ibinalik ko ulit silang mag-ina rito. Pero naiwan na yung bara ko kasi kaya ako iniwanan din yung bara ko. Hindi ko ano yung guide na pabalik dito, hindi ko kabisado. Ilang taon na yung motor na yun tayo? Mula nung kinuha mo? 2020 yun eh. Ngayon, So 6 years na. 6 years na dapat yung 2000 tapos na dapat 2004 ba o 2005. Hindi, 2004 dapat tapos na yun. Yun nga. Sira na yun tayo. Hindi po, kasi yun po, na-stock po yun. Bali, 4 na buwan lang ngayon kasi kung minsan kasi nung mga panahon na mga nakaraan, yung mga pamangkin ko, inihiram yun. Sinisingil nila yun. Pambalaimos hanggang Nueva Ecija. Siguro kung mga 3 times o 4 times na lang ginagamit. So tay, 7 months pa ang kulang. Magkano ba monthly nun? For 4,001 ho. For 1. Bali, kung hindi nila ako pero siyempre hindi ko alam kung ano regulasyon nila, Kung nagkataon na dire-diretso lang ang paghuhulog ko doon, mga 28K lang ang kulang ko sa kanya. Kung 4,000 lang, nasa 20 na lang tay. Hindi po, 7 months po ang kulang eh. Oo. Kaya kung times pa po yun, 28. Okay. Oo. Yun nga, nung hindi ko siya diretsong nahulugan kasi nga tuloy kong pinag-aaral yung anak ko ng mga 2 years na hindi ko kayang isabay yung paghulog ng motor. Sige tay, ganito tay, huwag mo munang isipin yon. Ang gusto kong mangyari, isipin mo ngayon sa pera na yan, ibili mo kung ano yung pangangailangan ninyo. Lahat pag-uusapan natin yan after ko sa Maynila. Loobin ng Panginoon na makabalik kami dito, kumaba pa buhay, may kalakasan para makapagpatuloy tayo. Ang isipin natin tay, mapuntahan din muna natin yung anak mo sa Baguio kasi kawawa naman. Mula nung dinala yung nanay niya, hanggang ngayon di pa siya nakakauwi. Kaya pagbalik natin, yun ang mission natin, mapuntahan yung anak nyo at nanay mo, asawa mo po. Labis pong maunabayan yung anak ko po doon kasi napasabang ko kahapon yung pag-uwas nilang magkapatid. Sabi niya, papalitan na kita dyan. Kasi sinasabi ni tatay na palitan na kita dyan kasi yun ang kailangan, makita ka rin ni Daddy Frankie dito. Sabi daw ng kapatid, tapos may pinanggit siya kasi gusto ko rin palitan kita dahil sa kahit mga 10 araw lang na nandyan ako, makabalik ako rito, aatin daw siya nung, ano ba yung sinasabi ng aatinan mo? Yung summer blast, baka mo yun? Event, takot ko nga rin. Oo. Sabi ni RJ, baka patapusin nyo nila kaya. Ngayon, ang sinabi ng kapatid, RJ, yung kapatid nyo nandoon. Okay. Ang sabi ng kapatid, huwag ka naman nang pumunta dito. Diretsuhin ko na itong pagbabantay kay nanay. Importante yung sinasabi mong umatin ka dun sa atinan mo. Sige. Alam ko, hindi pa natin alam kung hanggang kailan siya doon. Pero pinakamaganda doon para lumakas din ang kalooban niya, katawan niya, kahit sabihin natin tayo na napakabait, maunawain, kung nandoon siya walang pera, walang pagkain, kagaya na nangyari sa dalawa, hihina at hihina. Maraming po salamat God kasi
yung binabanggit niya na wala siyang pera, walang pagkain, meron po overseas worker daw nagpadala sa kanya ng ano doon, tulong. O, di maganda. Sabi ko, hindi ko alam kung magkano yung binigay sa akin. 4,000. 4K daw, nagpadala Galing ng daw sa 4K. Israel. Oh. Yun po naman po yun po ang binabanggit niya, may nagpadala nito ng katulong. Grabe, maraming po salamat dahil kahit hindi mga kakilala, Ganon tayong Pilipino. pinagdala na kami ng tulong doon sa ano. Basta tayo nagpapakatotoo kay God, maraming darating, no? Opo. At yun po ay maaaring hindi naman po yun malalaman ng mga nag-aatid ng tulong kundi po sa pamamaraan niyo po. Opo. Maraming po Kaya salamat. thanks to God talaga. Opo. Okay? So, yan, may pupuntahan kami tay. Talagang naka-schedule kami Mandaluyong. Sunod na pagbalik ko ulit. Kain po kayo, magkape kayo, magpakalakas tayo para strong tayo harapin yung mga buhay-buhay na nakaabang sa atin, ha? Opo. Salamat sa Panginoon kasi naratnan ko kayo at nakita ko yung sitwasyon. Tay, pagkatatag ka, Opo. pasensya ka na sa akin. Kung Opo. paulit-ulit ako, Wala po. Wala po. Okay lang po. Napakalaking bagay po na ano po kayo sa aming gabay. Maraming opo, salamat. no? Dahil gusto ko maging maayos tayo. Yun po ang totoo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sigad lang ang lahat ng ito. Yun po. So yun mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat pong muli at maraming salamat sa lahat ng nakasuporta at nakasubaybay, lahat ng nakakapanood, lahat ng nagko-comment dyan. Lalo akong nai-inspired kung ano man yung mga sinasabi nyo, siya namang inaaral ko paano ako matututo, paano pa mapapabuti ang pagtulong natin. Kaya salamat sa inyong lahat mga kababayan, sa lahat ng nagko-comment talaga, I love you all guys, hindi po ako nasasaktan, hindi po ako nagagalit. Dahil yan po yung sinasabi ko, mag-comment lang kayo para mas mapabuti ko pa ang sarili ko. Kaya saludo po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Pupunta kami ng Mandaluyong ngayon mga kababayan. Salamat po tayo. Ha? Love you anak. Ha? Laban lang. Sige po. Ayan. Thank you. Okay.